Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Radyo 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KL Kakampi sa Partido. 91.9 BBS-FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tunga marinaga po sa Sendo Aldaw na Webes Gunyan, July 4, 2024. Ginarahihato dyan mo sa Sendo ang aming mga bareta. Mga bareta ang Sendo pong sarabay maantabayanan sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. Natabayanan kita sa 99.3 KM Kakampi Partido area, siniban sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News, nagbo-broadcast on-air online, halip po digdi sa Kakampi Kamsur Studio sa Naga City. Kaya barang ko sa Palma sa Nano Technical. Ako po si Jun Bernas. Batod ka mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, enot ngunyan sa Senado Nasyonal. Itinukdo ni Senadora Ivy Marcos na yaon sa Luzon ang kadaklan ka mga lugar na sumut target kang hypersonic missile kan China. Sigun kay Marcos, sa 25 lugar na target kan missiles kan China, siyam digdi iyo ang mga EDCA sites na binuktakan ng mga base militar para sa mga soldados Pilipino at Amerikano sa rarum kang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Mientras tanto, 7 man sa mga ini subsites kang EDCA. Mientras tanto, 2 lang ang nasa Mindanao na manunuparan sa Zamboanga Sinban sa Cagayan de Oro. Sinabi ni Marcos, pakulang klaro kung kabaligdi ang National Capital Region, alagan harin ini sa Cavite, na iguang kampo ka militar, kaya bagong harayo na madamay kuning kaso totohanon kan China ang pagtarget sa nasyon gamit ang mga hypersonic missiles kay ni. Ang na-discovery plano, may koneksyon sa nagtitinding sitwasyon pa maglaray kang Pilipinas asin kan China sa West Philippine Sea. Seryosong sinisimbagan kan liderato kang Armed Forces of the Philippines ang isyu na nasa 25 lugar sa marabibang parte kang Pilipinas. Ang target subot kang hypersonic missiles kan China huli sa EDCA sites asin sa mga nangyaring senaryo sa West Philippine Sea. Ginibo kang AAP ang pahayag kasunod kang erot man na pahayag ni Senador Ivy Marcos mapanapit sa 25 lugar sa nasyon na target kan missiles launch kan China. Sigun ki AAP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, preparado ang Puwersa Armada ng Pilipinas na magkipagkoordinar sa opisina ni Senadora Marcos para makakuha pa ng mga kadagdagan na detalles. Yan tanganin makakibo ni magkakarigong aksyon para masiguro ang seguridad kana Pilipinas. Sa kunyan, mayo pa na receiving informasyon ang intelligence community kang AAP manungod sa sinasabing missiles launch kan China sa Pilipinas. Mientras tanto, sinabi ni AAP Chief Staff General Romeo Browner, preparado ang Puwersa Militar maglaban sa sayman na gustong magsakop sa teritoryo kan nasyon. Pinag-aadalan naman kang Philippine National Police ang payag ni dating Presidente Rodrigo Duterte na aram niya ang pigtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Cabiloy. Sigun kay PNP Public Information Office Chief asin spokesperson Colonel Jean Fajardo, aramon mo na hinda ang sinabi ni Duterte kaya nagsayo maining ibuyagyag ang kinakamugtakan ni Kibuloy. Sigun kay Fajardo, maikonsiderar na obstruction of justice ang ginibo kan dating presidente in kaso may naaraman managadini sa pigpapaiplian kang wanted na si Kibuloy. Pwede mapanimbag ang dating presidente kang Pilipinas manungod sa bagay ni. Matandaan, sinabi ni Digong,
Aram niya kung yaon sain si Kibuloy, aragad kang hapoton kung yaon sain, secret sa naman ang simbag kan dating presidente. Sinabi pa ni Fajardo, pinag-aadalan naman kang mga abogado kan PNP ang pahayag kan dating presidente kung sain, nagkukondisyon naman si Danny pagkipagkoordinar sa iba pa mga individual na nakaulay kay ni. Paragos man ang pila kang PNP Kikibuloy, maglantad na, asin hampangon ang kaso. Siniguro pa kan pulisya, bastante ang seguridad Kikibuloy, asin sa iba pang imbuelto in kaso at mga ini magsuko. Pakarayon ang pagtukdo kang istorya sa mga estudyante. Yan subot na naging tugon na kan malaog na Education Secretary na si Juan Edgardo San Engara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Engara, sa rin sa senda mga napag-urulayan ni Marcos kan ipaapod siya sa Palasyo Malacanang para sa iyang job interview. Dagdag niya pa, gusto kang Presidente na maingganyan ang mga estudyante na isa puso ang istorya kan nasyon. Takaling maintindihan na maray, asin na bakulang pigtutuom, kabaliman sa mga prioridad ni Engara sa pamamayo sa DepEd ang pagpapakaray kang kurikulum sa basic education, maging ang pagpapagian ka mga trabaho asin responsibilidad ka mga paratukdo. Sinabi pa kani na ang gabos na mga magagayo na programa na napunan ni outgoing Education Secretary Sara Duterte sayang ipagpapadago sa asin lalong papakarayon pa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong matugang alas 5:13 nin pag-aga. Interong pigganigaran ni Senador Nancy Binay ang akusasyon na tinukawan niya ang kapirambulan ang pagpapatindog kan New Senate Building kan siya pa ang chairperson kan Senate Committee on Accounts. Sa gilibong pagtangog kasugma kan Senado, ipinapamugtak ni Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano na pirambulan mananggad na tinukawan ni Binay ang New Senate Building hulit na o kaya na nagkaperensyente ang proyekto. Agad ini pigdigaran ka Senadora asin sigun sa iya mabusisin nilang pigadalan ang mga dokumento asin na bakulang ini nakatingga sa sayang lamesa. Paraot ang bot ni Binay sa aligasyon ulit na 2 beses sa salong simana kung diskutiron ini kan sayang komite. Kabali ang mga magkakarigong ahensya kang gobyerno na may pagkaram sa pagkapatrabaho kan New Senate Building. Mentras tanto inako man ni Binay, nanakulgan siya hulit na nabuhay girari ang lugad. Nahula niya naumay na matapos ang nangyari kan 2015 kung saan si Cayetano ang naginutan sa investigasyon ka Senado mapanapit sa Makati City Hall parking building na proyekto kan sa ama na si dating Vice President Gigi Marbinay na kadto alkalde pa kan Makati City. Sa iba pang details ka mga bareta niya tungunyan, Senado National pa magkinaray mga tugang. Dahil maubusan ng pundo ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kabaliktaran sa report na madali na subot na maubos ang pundo kan ahensya huli sa kadakol na pinagkakagastusan. Sa pre-SONA report ni Health Secretary Ted Herbosa, sinabi kaning dahil mawawaran ng pundo ang ahensya huli na kada taon may nagtataong kontribusyon asin milyon-milyon pesos o milyon-milyon ang bilang kang miyembro kani na regular na nagbabayad kan sa indang hulog. Sinabi pa ni Herbosa na pay-as-you-go insurance ang PhilHealth na oras nagbayad asin day nagkahilang mayo na ini asin day na makukuha pa. Dahil man sumot na gamit na kontribusyon, kanserong biyembro ang gagamiton sa 10% ka mga nagkakahilang, asin oras na ang biyembro man nagkahilang, aasubirong kang PhilHealth ang pagpapabulong. Sa ibang nasyon, sigun sa iya, inuubos talaga ang kwarta kang health insurance kada taon, ulit na pag-abot kang bagong taon, igwagararay pundo na pigtatagama para digdi. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto matugang sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol sa Senado National. Binubos isa ng interong dyan ka National Bureau of Investigation NBI ang diskubring ikatulong alis goon na nagkuha ng NBI clearance
kan 2005 sa branch kang ahensya kani duman sa Quezon City. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, nagpapasinarom na ko dyan sa pagbubusi kang ahensya ang fingerprint kan ikatulong alis go. Sabi ni Santiago, sa pagbusisi sa address na nakasurat sa aplikasyon kang clearance kang ikatulong alis go, dahil naman ini nag-i-exist. Sigun saya, ang address kang aplikante nakarehistro sa Quezon City, alagad bayo man na subot na patunayan na alis go na nag-i-extra sa syudad. Bayo man ibang detalye sa identity ka na discovering ikatulong alis go. Erot ka rin sinabi kang NBI na si Bamban Bayor Alice Go as in Chinese national na Go Huangping. Nagmatch ang fingerprint basado sa mga in-apply kaning clearance sa NBI. Siniguro kan Department of Agriculture na mababaan na naglalangkod na presyo kang kamatis sa laog ning sarong semana uduwang kasunod kang presenting ani. Sigun sa Department of Agriculture bantay presyo, ang mga kamatis kunyan ipinababakal sa kantidad na 120 sa 180 pesos ang kada kilo. Mientras tanto, sa paliwanag man ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang presenteng paglangkaw kang presyo huliman sa pagkaabala kan ani sa Nueva Vizcaya asin epekto kang bagyong aghon kan nagtalikod na bulan kan Mayo. Dagdag niya, daw na nga ni masalangkaw ang presyo sa merkado kan mga kamatis sa panahon kan taguran, pwedeng nasa pinakahalangkaw na ang 160 pesos sa kada kilo na ordinaryong presyo ga ini. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga bareta, hari ko dyan mga tugang sa lawas. Sarong sultero dakop sa drug bypass operation duman sa Manuaan kan Pili, Camarines Sur. Police report haliki Junel Cuba. Junel. Dakop sa ginagawang bypass operation kan mga miyembro ng Philippine National Police o PNP asin mantan CIDG and sarong sultero dyan sa Manuaan kan Pili, Camarines Sur sa itagibong bypass operation and suspect dinako bandang alas 5:25 na pagkahapon sa sugma sa sunado sa Barangay kan Palestina Pili, Camarines Sur. Iniyo tiga panginutan kan grupo kan CIDG Camarines Sur asin man kan second Provincial Mobile Force Company kan PNP asin man kan Philippine PNP nagtarabang-tabang ang grupo para ipasairarom sa sarong bypass operation na anasambit ng suspect na tragbistong si alias Noy, 46 anyos soltero, kaanda Barangay San Antonio, Milaora, Camarines Sur, sarong asset mismo kaanda CIDG ang nagsagin-sagin na iyo ang pusher fire asin digdi buminakal nila sarong unit ng calibre 38 pistol na may serial number 36072 na may na trademark sa bypass operation na kumpiskar ang nasambit ng baril asin ini igwa ni big sasabing yaon sa ulcer asin na laog ninda limang live na bala asin na nabawi man ka na mga autoridad iyo ang genuine na 1,000 pesos asin na 20 pang mga 1,000 budol money na piggamit sa bypass operation sa nasambit ng suspect kada harapan pa kana mga autoridad ninda lisensya ada nasambit ng suspect sa pagpabakal kana baril mayo man ninda bigya paluwasa na anupama na magpapatunay na legal ada pagdibdib kani asin na pagpabakal ninda baril ana na kumpiskar na baril asin na bala yaon nga na sa kamot ka na CIDG Camarines Sur mantang ana suspect nakakulong kan sa sendang hipatura sa Concepcion Pequeña, Naga City. Ana suspect kakasuwa na ni pagbalga sa Republika sa 10591 ang pinagapod na illegal possession of firearms. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi Wo. Bicol Regional Military Parade gunya na taon, mas pinahalipot ang oras. Michael Garcia.
Pinaluwas na kang LGU Naga ang schedule kang civic and religious activities para sa Peña Francia Festival 2024. Asin digdi na notaran na halipot sa ng oras para sa Bicol Regional Military Parade. Sa schedule, September 20, manggirare asin madurar sa naini. Nin 7 oras po alas 7 nin aga hasta alas 2 nin pagkapon. Sosog kay Konsel Omar Benape, chairman kanasambit na aktibidad. Alas 5 kaya ng pagkapon gigibun man ang centenary of the coronation of Our Lady of Peña Francia. Susundan man kang prosesyon triumphal di Coronada alas 7 ng pagkabanggi. Nakaigwa naman yung orientation sa mga school heads, kamandan sa school coordinators sa pagbabago kan schedule mo niya na taon. Kung kaya nagpatanid na sila na di na sila maako ng aplikasyon matapos ang deadline kan submission of school entries. Dara kulang religious activities kaya ang mga susundan na iuman ang prioridad kaysa sa mga civic events. Ang Military Street Parade, iuman ang pinakainabangan na civic activity sa durasyon kang kapistahan kung saan pinapartisiparan ka mga eskwelahan halis sa laog dangan luwas ka Naga asin ka Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Truck driver irido kan makasabat aksidente dyan sa Banwaan na naman kang Pamplona, Camarines Sur. Report na yan haliki Mike Gravito. Nagasapo ni na pagkarinos sa iyang lawas ang sarong 27 anyos na truck driver matapos na ini ang nakasabat aksidente sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona, pasado alas 4 ni maagahon kasudma kad mangyari ang aksidente sa kalaban kan Maharlika Highway sa akop kan Zona 7 barangay Tambo duman sa Banwaan kan Pamplona, Camarines Sur. Papasiringon sa buot sa direksyon kan Daet, Camarines Norte ang sarong GNT truck na pinagmamaneho kan driver na pinagbistong si Bayo Labios, 31 anyos may agom driver asin aksidente kan Zona 4 barangay Nyo San Roque Pili, Camarines Sur kan bumangga digdi ang sarong Hino truck na kargado ning mga ketchup na pinagmamaneho kan driver na pigbistong si Melchor Imit, 27 anyos may agom residente kang nahaong Northern Leyte. Inhuli kani ang GNT truck ang nakadagas sa gilid kan tinampo kung sa indiretso siyang buminangga sa kudal na pagsasadiri kan sarong Heidi de Los Angeles kang nasambit ng barangay mantang ang na truck na kargado ni mga ketchup ang nahulog sa gilid kan tinampo dalan tanganing ang driver kani ang magsapo ning pagkairidos sa inglawas ang mga residente nakahiling sa pangyari ang tulos tagapod kan mga otoridad kung kay ang truck driver ang tulos pinag-argapan dinara sa Bicol Medical Center dyan sa Dinaga para sa magkakanigong atensyon medikal. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang alas 5:24. Balikan tayo ba panitales ka mga mareta ko dyan sa Nado Nacional. Mayong namumonitor na ba na banta ang National Security Council ini sa ibungkan na pigbuyagyag ni Senador Amy Marcos manungkol sa sinasabing hypersonic missiles kan China na nakaumang sa Pilipinas. Sigun ki National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, nakikipag-coordinate na sila ngunyan sa Senadora para verifikaron ang sayang nakuang informasyon. Sigun ki Malaya, na parang nahaloy kang pinapusog kang Pilipinas sa China ang silang commitment na pakalmahon ang tensyon sa West Philippine Sea sa katatapos pa sa ng 9th Bilateral Consultation Meeting. Igwa man subot na development sa sitwasyon sa WPS kabalida ang subot na gagayo na maritime communications kung kaya mayo silang nahiling na imminent attack gikan China. Matanda sa Facebook post ka Senadora, sinabi kaning naalarma siya sa subot plano kan China na maglansar ng hypersonic missiles laban sa military bases o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA sites kang United States asin man kan Pilipinas. Kadaklan subot sa 25 targets nakatutok sa siyam na EDCA sites kabalina ang Ilocos Region, Batanes, Subic, duman sa Zambales. Tinatrabaho mo yan kan gobyerno para dagos ng mabungkag ang 23 pang private armies bago ang 2025 midterm election. Sa sarong press conference kasugma sinabi ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. kadaklan sa nasambit na mga grupo na private armies yaon sa Mindanao. Kaya tinututukan subot kang gobyerno ang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sigun pa kay Galvez,
personal na ikipag-ulay mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa militar asing kapulisan. Punpa ka nagtalikod na taon para masiguro na ariglado asin maging onesto ang mangyaring eleksyon sa 2025. Sa ngunyan, nasa kabilugan na 16 na private armies ang dagos ng narumpag kan gobyerno asin sanggatos na mga baril ang na-recover sa ilalim kang Marcos Jr. Administration. Kumpiyansama ng mga otoridad na madudugangan pa ang bilang kan mga ini sa mga masunod na bulan sa tabang kang Armed Forces of the Philippines asin Philippine National Police. Ang lakdang na inikang hensya sa tahuman ka nangyaring pirang insidente ng bilensya sa nakalis na mga eleksyon o na sa rural areas kung saan nagkapira mga kandidato ang nag-hire ng private armies para maneutralisar ang sa indang kanibal sa politika o matakot ang mga butante. Nagpaluwas ng pahikasugma si Department of the Interior and Local Government Secretary Binhor Abalos may koneksyon sa report kan sarong periodiko. Sa Facebook post ni Abalos, pigniganan niya ang nakapanawan sa report manungod ki Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Sigun sa report, plano na kan DILG na pagpapaliwanagon si Basti kung taano mayo ini sa sayang nasakupan na lugar. Mentras na binabaha ang sa mga kahimanwa duman sa Davao City. Sa kunyan, mentras na sinusurat ang baretang ini, napara na asin din na mabasa pa ang sinambit ng report na sa website na kansarong periodiko. Ipapabaya na sana ni Senador Sani Angara sa mga legislador ang isyo sa propostong Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Matandaan na itinutulod ni Angara na siya ang nagribay kay Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary ang pagbuhay sa mandatory ROTC. Sigun sa incoming DepEd Chief, naghahalap na sana siya ng desisyong ka Senado asing Kamara may koneksyon sa bagay ni. Matandaan, karagtalikod na Hulyo taon 2022, pigproponer ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkabalik sa ROTC asin sa National Service Training Program o NSTP bilang mandatory sa mga grade 11 asin 12 students sa kabus na pampubliko asin pribadong eskwelahan. Sinasabi pa kang propesyo ini na bilang priority measures sa kang administrasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:29 sa iba pa mga bareta niya tungkol sa Senado Nasional. Pwede magyan-gian ang paninimbago ni Suspended Mayor Alice Guo Kambamban Tarlac kung itutuklo niya ang mga utak ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator. Sabi sa payag ni Senador Sherwin Gatchalian kasugma, inaalok man subot ni Gatchalian si Guo na makipagtabangan sa mga autoridad asin na iheras ang mga importanteng informasyon banagod sa mga illegal na Pogo Hub sa nasyon. Partikular na sinambit ni Gatchalian ang koneksyon sa operasyon kang sinakyan ng mga Pogo Hub sa Bamban, Tarlac asin duman sa Porac sa probinsya kang Pampanga. Nagtutubod siya, hararom anaaraman ni Go sa duwang sinambit ng Pogo Hub. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito ngayon matugang alas 5:29 ng pag-aaga. Ma-break lang kita at yan ipapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Nasa ito pong sarabay na antabayanan sa mga Kakamping Radyo. Live kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan sa Ringgodada. Good morning sa mga taga-Iriga City, sa mga taga-Bato, dyan sa mga taga-Manuan Candabua, siniban sa mga taga-Manuan Kambuhi asin Baaw. Good morning. Marinaga man sa mga parantaban niya mo sa 91 o 99.3 sa KM Kakampi Partido dyan sa San Jose, sa Tigaon, sa Goa. Marinaga po sa Indo. Sagod dyan sa may partikan na presentasyon asin Karamuan, Camarines Sur. Good morning man sa mga taga-Naga City, sa aming nagsasaraod ganyan, sa aming mga naggabiyahe, nag-antabay sa 91.9 BBS FM Naga City. And siyempre sa mga parantaban niya mo sa FB Live, si mga parantaban niya nasa luwas kang Pilipinas, Gidida, good morning, nag-antabay ganyan dyan sa Tiran, sa Nasyon kan Iran. Babalik kita at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumpa na labas. Kakampi mo.
patugang alas 5:40 ng pagkaaga. Sumbernas, labas, kakampi. Balik na sa mga balita sa Kakampi Network News. Iba pang balita ko dyan sa Lado Nasyonal, nakapulit na sa Pilipinas ang 22 na tripulanting Filipino kang MV Transworld Navigator. Ang cargo carrier na inatake kang Houthi rebels kan nagtalikod na simana. Hindi sigun sa report kan Department of Migrant Workers. Ero tagabalik ang 5 tripulante kan nagtalikod na aldaw na Domingo. Sigun ki Migrant Workers, Assistant Secretary Jerome Pampulina. Tulos na karasibi sinda ni mga tabang as benepisyo halin sa nagkaperang ahensya ng gobyerno kabali na ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare Development, Padraman Department of Health. Ang MV Transworld Navigator iyo ang ikapat na barko na igwa mga tripulanting Pilipino na inatake kang Houthi rebels sa Red Sea asin Gulf of Aden. Mientras tanto mga tugang, inako kan Department of Public Works and Highways, DPWH, na arabala din 852 na diyas ang pagpapatindog kan New Senate Building duman sa Taguig City. Sa pagdagong kasinado, sinabi ni Senate Committee on Accounts Chairman Adam Peter Cayetano na may mga nagpapanawas na sinda ni Senate President Jesus Escudero na ang pagkabala kan sinambit ng proyekto o nagluluwas na may pagkabala sinambit ng proyekto. Hinabot man ni Cayetano ang DPWH na kung kaito dahil pasinda ni Escudero ang nagsalo sa o kung bako pasinda ni Escudero ang nagsalo kang proyekto pirang aldaw pa ining mapipindyente lalo na tapon kan 2020 kadako lang pinag-agihan ang nasyon arog kang COVID-19 pandemic. Sigun ki Project Director Solidad na Florencio, delayed ning 852 days ang konstruksyon kan New Senate Building alagad inihuliman sa mga variations o nagkapit ng mga pagbabago na ginibo kan DPWH. Sinabi man ni dating Project Manager 3 Jose Manuel Aguinaldo na magkakagwa talaga ng delay sa proyekto kung daitulos ini magigibo. Mientras tanto sa mga variations na ginibo kan DPWH, sumirikat sa 549 million pesos ang nadagdag na gastos sa New Senate Building. Mientras tanto mga tugang, pinupuna ng National Bureau of Investigation na ang investigasyon laban sa 4 na miyembro kang Cagayan Police na sumut imbwelto sa large-scale panuwagan scam sa sinambit na lugar. Ginibo ang investigasyon matapos ang naresibing lampas 150 reklamo kang Cagayan Philippine National Police as in NBI na abuton sa 200 na reklamo na may pagkaaram sa Ponzi Scheme o ang Pyramid Scheme na kinakaimbultuhan kang 4 na tauhan kang Cagayan Police. Sigun ki Police Colonel Julio Gorospe, Provincial Director kang Cagayan PNP, ang mga akusado nag-recruit nin kadakol na mabibiktima. Panagos man ang pag-aram ka mga autoridad kang kabilugan na kantidad kang kwarta na nakulimbat kang sinambit na mga suspek. Katakot ka nagpapanagos na investigasyon, ibinugtak na muna sa ang 4 na pulis sa iraram kang restricted custody. Nagparwas naman mga tugang ang Department of Trade and Industry. Kasugma, Hulyo 3 ning price guide para sa mga school item. Eksakto sa magbubukas kan bagong school year ngunya na bulan. Sa pahayag sinabi kan DTI na nagsisirbing price guide sa mga consumer sa pagbakaling school items o supply. Ang saindang gabay sa pamimili ng school supplies para sa mga mabarakal sa relaog ng klase. Kabali sa mga presyong taong-gaya kan DTI, yung presyo kan notebook na 11.80 sagod 52 pesos kada piraso. Sa grade 1 sagod grade 4 na pad paper, 9.50 sagod 61 pesos. Ang lapis, 11 pesos sagod 33 pesos. Ballpens, 3 pesos sagod 33 pesos. Ang kahon kang crayons na may 8 colors, 12 pesos ang regular, asin 65 pesos ang jumbo. Crayon pack 12 color, 32 pesos. Crayon pack 16 color, 24 pesos, sagod 83 pesos. Crayon pack 24 colors, 34 pesos, sagod 114 pesos. Ang sharpeners mga tugang, 15 to 69 pesos. Rulers, 16 to 29 pesos. Erasers,
450 to 20 pesos. Sinabi kan DTI na mayong nairistong paghiro sa presyo kang 80 stock keeping units sa 117 year-on-year na 68%, bentas 8% o siyam sa SKU. Nagbaba din presyo. Nasa 24% kan 28 stock keeping units ang nahilingan ng paglangkong ang presyo. Mientras tanto, inalukmang kan DTI ang mga consumer o galiyon i-check ang level kan mga school supply. Dapat igwain din pangaran asin address kan manufacturer o importer, dakol kang pahina sa mga notebook asin papel asin iba pa. Ang price guide ipinaluwas kasabay kang pagbubukas kang enrollment period kan Department of Education kasugma Hulyo 3 para sa school year 2024-2025 sa kabus na pampublikong eskwelahan na sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:46 ang oras siya tungkol yan. Mientras tanto, nagpayag din pagtubod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makusog pa ang ekonomiya ka nasyon. Ini ang sinabi ka Presidente sa gribong multi-billion fleet expansion kang kumpanyang Cebu Pacific. Sa Korte Sikuro sa Palasyo Malacanang, kamang opisyal ka Cebu PAC, sinabi ni Presidente Marcos na sa ron dakulan naknang ang ginigibo ka na silambit ng airline company. Lampas ang gatos na aeroplano halis sa kumpanyang Airbus na nakakatin ng $24 billion ang babakalun kan Cebu PAC. Inukonsidera ining pinakadakulang aircraft order sa Philippine aviation history. Sinabi man kan Executive Officer kan Cebu PAC na si Michael Sus na ang plano ninda, indikasyon kang pagkumpiyansa ninda sa dalagan kang ekonomiya kang Pilipinas, sinarom kang Marcos Administration. Pagi man sumutin ini para man ipahiling ang suporta sa gobyerno na gibon competitive ang aviation industry kan nasyon. Arestado ang opisyal kang Bureau of Fire Protection matapos sumot ining mangikil ning 400,000 pesos sa sarong aplikante para makabali sa gigibon na oath-taking ceremony ka mga fire safety officers sa Cebu City. Nadagop si Fire Inspector Roy Sagüenza Matt Castro, Hepican Fire Safety Enforcement Section ka Bureau of Fire Protection sa sarong intrepid operation na piglansar ka mga tawan ka National Bureau of Investigation Central Visayas Regional Office sa sarong establishmento sa Cebu City karagtalikod na Hunyo 27. Nagugat ang pagdakop sa suspek sa reklamo ni Rochelle Ulinan Kimbo na sarong third-time applicant bilang Fire Safety Officer 1 sa Bureau of Fire Protection. Sinabi ni Kimbo, hinagadan siya ni Castro ng 400,000 pesos para makabali sa pinal na listahan ka manunumpa sa Bureau of Fire Protection. Sigun sa complainant, pigpirit siya kang suspect na magtaon ng 400,000 pesos bilang pasalamat sa mga haralangkon opisyal ng Bureau of Fire Protection. Ulit nakapasar siya sa application process asin makakabali na siya sa final list sa gigibon na oath-taking. Biglansar ang intrepid operation kung saan tulos inaristar ang suspect kang resibiyong kani halis sa complainant ang inisyal na 200,000 pesos halis sa hinahagad kaning 400,000 pesos na kabilugan. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na hampang si Castro sa mga kasong pagbalga sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act, direct bribery, pati naman grave misconduct. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko na matugang alas 5:49. Balikan ta mga balita halis sa lawas. Tri-mobile driver arestado huli sa kasong pangangapkap duman sa Iriga City. Report halik kay Junel Cuba. Junel. Arestado kan mga miyembros kan PNP duman sa siyudad kan Iriga anak sarong 42 anyos na padre di pamilya sa kaso ni banda ngangapkap pinakopinikan na mga autoridad bandang alas 5:20 na hapon sa Sigma duman sa Sona City, Barangay San Juan sa siyudad ng Iriga. Sa paagiman yan na mandamyan sa aresto tiga paluwas kan korte ang suspek tiga bistong si Florante Valenzuela Ipulalakaw 42 anyos mayroong tri-mobile driver residente kan Sona City, Barangay San Juan Pilig Cabarro de Sur. Ini iguan hinda standing warrant of arrest na pigya paluwas ni Honorable Judge sa Rima Orbon Ortiga
ang presiding judge kan family court sa Branch 7 Serigas City anda nasambit ng suspect may kinakatubang na kaso ni acts of lasciviousness in relation to Section 5 Paragraph B kan Republic Act 7016 minor de edad ang pinagkakap kanda nasambit ng tri-mobile driver na nagsasabing lunag subot sa sayang tri-mobile ang suspect pigdaratulus sa ipatura kan pulisya sa siyudad kan Iriga matapos na ini ang napusasan kan mga autoridad 10,000 pesos ang kansidad ng piyansa na pigre-recomendar kan na korte para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, General Suba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 10 minutos na lang ang tas pagkalas 6. Posibleng mapormara ng ngayon na taon ang second generation kang bakuna kontra dengue sa Pilipinas. Kasugma sinabi ni Health Secretary Ted Bosa na 2023 pa kan mag-apply ng Certificate of Product Registration para sa bakunang Q-Dengue ang Japanese vaccine manufacturer na Takeda. Para subot nagahaloy ng sarong taon ang pag-aadal as pag-aprobar kan Food and Drug Administration sa bakuna kung kaya posibleng posible naman maipalawas ang CPR kan dengue vaccine ngunya na 2024. Pero sigun kay Hermosa, para dagos na masolusyonan ang dengue, apora sa bakuna kay puan kan Victor Control ang pagbabawas sa mga namok na may darang dengue urog na sa mga dengue season ngunya na taguran. Uli ka din na ikipagkulan na ang DOH sa World Basya Program para sa idang metodolohiya na ginagamit sa ibang nasyon. Sa sinabit na programa, may ibinubugtak na bakterya sa mga babaeng namok, tanganing dain na ini ma-infect kan dengue, asin na dain na ini maibalyo sa mga tao. Liwat na hinurot kan Philippine National Police na dininda ito tolerar. Ang isayman na police na maaraman na imbulto sa illegal na aktibidad kan Philippine Offshore Gaming Corporations o POGO. Sigun PNP spokesperson Police Colonel Jean Fardo, ano man ang ranggo kang pulis na maimbulto sa POGO day papalampason. Kaya nangangapunan ang pulisya sa mga individual na may informasyon na sa posibleng involvement kang pulis sa illegal na aktibidad, makipagtabangan sa inda. Katakod kayan. Ito tama na pig-report na nagpapatalid man si PNP Chief Romel Francisco Marbil, manong rigdi. Ini kasunod ka mga unreported na pagkadan ka mga dayuhan sa mga nabistong Pogo Hub sa Central Luzon. Pero pag-search ni Marbil, mayo sindang nailing na pulis na protektor kan Pogo Sangunyan. O balita pang pulis. Arestado sa ginibong intrapid operation kan Southern Police District ang tulong persona kabali ang sarong pulis sa illegal na pagbabakal ng mga baril sa Taguig City. Kanagtalikod na aldaw mga suspek binisto sa mga alias na Bobby Lewis, babae 28 anyos, Jan 34 anyos, asin alias Gary 34 anyos. Sa report kang Special Operation Unit kang SPD, aras 3:40 rin pagkapon kan mangyaring intrapid operation sa Acacia Street, Simbo, Taguig City. Nakaresibir ng informasyon na nasabit ang unit halis sa sarong regular na confidential informant marungon sa illegal na aktibidad kan tulo sa Makati asin Taguig City. Nakumpiskar sa mga suspek sa ginibong ang Baybas Money sarong rifle defense M16 first Samco modified color with the serial number RP122190 na may 30 bala, sarong Glock 17 Gen 4 asin may logo pa kang Armed Force of the Philippines na may 17 bala, sarong Arms Moravia Sikh Republic na may kargadong 10 bala, sarong tennis bag, sarong Yamaha Inmax motorcycle na mayong plaka, tulong cellphone asin PNP identification card kang pulis na si alias Gary. Sa verifikasyon, nasusog na si alias Gary minsanang naarestar kan taon 2021 sa reklamong alarms and scandal. Nagpalig ng pasalamat si Arnel T., presidente kang sarong LPG companies asin dating kongresista kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Leo Francisco sa bayong pag-aralangan asin promesa
na pag-implementar kang lay sa industriya kang LPG. Sa salong tiripon kang LPG industry, napig-atindiran nagpromesa si Francisco na kang konkretong suporta sa pagtabang sa pag-implementar kang LPG law ang Republic Act No. 11592 o nagsisirbing gaya kang LPG sector. Binanggit niya ang importansya kang sinambit ng lay na may katuyan masiguro ang seguridad asin integridad sa pagpabakal kang LPG product sa nasyon. Tinawan doon niya ang importansya kang tamang implementasyon kang lay tanganing matawanan man ang pagkakataon ang mga lehitimo negosyo kang LPG na mapanimbag ang mga illegal na operator. Mientras tanto, nagkasararuman ang mga stakeholder sa saindang suporta para sa pinakusog na lakdang sa pagpapautob kang lay asin nagpromesa na may kipagtabangan sa CIDG. Nagatindir sa nasabitan tripon ang mga nanginot na tagapagtulod kang sektor kang LPG kabali ang mga representante gikan sa LPG Marketers Association, LPG Industry Association, South Pacific Industries, asiniba pang darakulang kumpanya ng LPG sa nasyon. Ini ang Kakambini Network News. 4 minutos lang antas magalas 6 din pagkaaga mga tugang at yan babalikan niya ito di ba pa mga report magali sa mga pagkiliban niya ito sa lawas. Mientras tanto, target kang Kamara del Representante na maaprobaran ang propostong 2025 national budget na 6.352 trillion pesos sa bulan ka Setyembre. Ina sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sabi ni Romualdez, top priority kang Kamara ang nasabit ang lakdang sa pagbabalik ng sesyon kang Kongreso sa mabot na July 22. Ang pahig na ini pinaluwas kang House Speaker matapos na aprobaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propostong budget para sa masunod na taon. Sinabi ni Romualdez, sisiguruhong kang Kamara na ikaw ang bastanteng pondo para sa edukasyon, agrikultura, modernisasyon as in welfare programs kang Armed Forces of the Philippines, infrastruktura, sinibapang legacy project ang gobyerno na tututukan sa budget allocation. Sinabi niya na ang sektor na ini kaipuan suportaran tanganing gibon abot kaya ang mga pagkakan asin maparikas ang pag-asenso ka nasyon sa salong environment of peace and stability. Sa mga ultiminatong baretang unyan, Balita sa Lado National Pamangiraray, kasabay kang paglaw kan typhoon season, siniguro kan Department of Energy ang preparasyon gani para magsimbag sa mga kalabidan. Sa naging pahayag kang ahensya, tinawandoong gani ang commitment kan Task Force on Energy Resiliency na preparadong mag-responde sa mga epekto kang kalabidan. Kabalig di ang dagos-dagos na pagtutok kan Task Force angkod sa recovery phase. Tinawandong kang ahensya, preparado man ang mga frontline workers kani para magsimbag asintulos na ibalik ang mga nakompromisong energy facility sa inman na parte ka nasyon. Kasabay kani, inalokmang kan DOE ang kooperasyon kang kada saro sa mga nasampitang panahon tangali magkaigwaling tulton na rehabilitasyon, restoration asin recovery. Mientras tanto, nagtaong pagsaluduman ang ahensya sa mga frontline workers sa energy sector sa saindang dedikasyon sa trabaho kasabay man ka National Disaster Resilience Month celebration ngunya na bulan kang Hulyo. May nahiling ng linaw ang Department of Foreign Affairs sa dialogo kang Pilipinas sa China. Sigun ki DFA Assistant Secretary Maria Teresa Lazaro, may progreso ang mga itinutunod na lakdangon yan para sa pagresolbir sa tensyon sa West Philippine Sea. Inidawan na nga ni may kanya-kanyang panindugan ng Pilipinas asin China. Pero tayo magkasundo sina Lazaro asin Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiandong na iparagos ang urulay sa pagresolbir kan tensyon sa imong kani. Kadagin na prangkasin constructive na diskusyon kan Pilipinas sa China sa sinambit ng sitwasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa to'y mga ultimong bareta ko dyan sa Lado National, mga tugang, liwat na siripan ang The Monster, pinakatakulang Coast Guard Chief sa enterong kinaban kan China o ang CCG 5901 harini sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Inipasado sa ex-post ni US Maritime Security Expert Ray Powell. Sigun ki Powell, alas 7:27 ng pag-aga kasugma kamasiripan, nagbalik ang dambwa ng barko kan China para sa panibagong intrusive patrol sa exclusive economic zone ka Pilipinas asin iba ng paini kang 102 meter na CCG vessel 5203
sa Ayungin Shoal. Bayog bang kumpirmasyon ang Philippine Navy as in Philippine Coast Guard katakod kang presensya kan monster ship kan duman sa WPS. Matandaan, ori nasiripan ang monster ship na ini sa Ayungin Shoal kada talakod na Hunyo 24. Nagpon ang paglayig kani sa WPS kasunod kang violenting insidente kang Hunyo 17 sa Shoal sa pakultaran kang mga tawan kan China Coast Guard as in tropa kang Pilipinas na nagkukulusir kay tuling resupply mission sa BRP Sierra Madre. Outpost na resulta sa pagkakairido ka nagkaperang Navy personnel kabali na si Seaman First Class Jeffrey Pacundo na naputulan kan sayang muro. Basado sa monitoring ka mga autoridad kan Pilipinas, nag-agi ang Chinese vessel sa 12 feature kan WPS sa laog ning 10 aldaw na kinabibilangan kang Parola Island, Pag-asa Island, Zamora Reef, Bayani Bank, Union Bank, Kagitingan Reef, Rizal Reef, Panganiban Reef, Lawak Island, Patak Island, Escobacio, asin Baho di Masinlok. Apor sa mga feature ni kan WPS, nagpasilim pa man ang nabuwan ng barko kan China sa karagatan na sakop kang El Nido, Palawan, harni sa 34 nautical miles halis sa may bayon kaini. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, inakusaran ni Senador Alan Pedro Cayetano si Senador Nancy Binay na nangribok sa sayang investigasyon sa New Senate Building. Yan ang sinabi ni Cayetano sa ginibong hearing kasugma manungod sa pagdangog kang Senate Committee on Account na sayang pinapamayuhan. Kadbarte sinabi ni Binay na pwedeng may pag-aaram sa territorial dispute sa pagkultanan kan Makati Sintagig ang rason kang ginigibong pag-imbestigar ni Cayetano sa bagong edipisyo kan Senado. Simbag man ni Binay, ihinghing ka ni Cayetano isay ang nagsaksak sa iya sa likod. Natulos man na pigsabi ni Cayetano na bako siya. Barat pa ni Cayetano, Senadora, na kung sabihin Lourdes ang pangaran mo, bakong Marites, kaya pakarayon ka ni. Ninulit na nakakasupog. Sabi ba ni Binay, bako na siyang Marites para kay Cayetano. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Ang bira no, si Marites, si Binay na pala, si Nancy Binay. Pero hindi sa lagay, guwawa din ni Nancy Binay. May nagkaper sa din yung nakakabisto sa personality ni Nancy Binay. Ining sinasabi ko mo Nancy Binay, bistadong marini yung pula ang heels. Oras ko yan, magatugang 6:03. Mapalagos kita kaniba pa mga bareta at yan. Asin ang tabayanan po mga bareta halis sa mga kakamping radyo, mga baretang tripon kan DWEB-FM dyan sa Ringgonada. Mga bareta halis sa KM Kakampi sa Partido Area. Siniman mga bareta hali po sa BBS-FM Sandaga City. July 4 ngunyan 2024, Webes na. Mapalagos kita ka mga bareta at yan. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Network News. Pabalos yun. Sa detalyos kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, na-aprobahan kasudma sa sesyon regular kan sanggodang panglaliwig ng probinsya ng Camarines Sur. Ang sanong resolusyon na minapabutin pag-umaw, komendasyon sa lokal gobyerno kan Banangan Bao sa liderato ng Mayor Jeff Vicenio, matapos na ni maging runner-up sa pagparisipal sa nakalis na bulan na Hunyo sa Aliwan Festival na inabot na Festival of Champions sa siyudad din Pasay. Sa plenaryo kasudma sa sanggunang panglalawigan, ipigbiglad ni Board Member Don Androy Oñate na sabi ng resolusyon kung saan kapwa niya kag padrino ang mga taga-ringkunadang miyembro kan Konseyo Provincial na yusin da Vice Governor Sal Fortuno Jr., Board Member Wilfredo Julio Butchukoy Oliva, and Board Member Shai Fardo Noble. Base sa nasabi ng resolusyon, pinapabutan kaninin pag-umaw ang liderato ni Vicenio
huli sa naging akomplishmento sa nasabi ng kompetisyon kung saan sa indang dinaraan bandera kang probinsya ng Camarines Sur asin ipinagpresentar ang Kaugma Festival na inapod na hottest festival in the world. Maski nga ni magagabat si sendan mga naging kalaban sa Aliwan Festival arog kan dinagyang kan Iloilo, sinulog kan Cebu, panagbenga kan Baguio o sinibapa alagad dahil nagpadawag ang mga cultural dancers kan Bao na nagpartisipa sa street dance competition asin ini nagdaronin honra para sa probinsya ng Camarines Sur. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, mga sanggunang kabataan sa mga barangay digdi sa Banwa Nabwa, iguananin mga sariling mga bank accounts. Ang detalles hali kay Erwin Pulutoy del Castillo. Mga kakampi, sa ngunyan intero naglurukyaw ang mga nagkakapirang sanggunang kabataan sa Banwa ni Nabwa. Ninhuli sa indang higos asin padago sa pagsunod sa mga rekisitos kan sanggol ang kabataan. Sinda nagkaigwanin mga separadong account sa indang kanya-kanyang barangay. Ininhuli ta kan mga nakaaging taon kung minsan ang budget kan sanggol ang kabataan nakakasalamog pa sa budget man kan sanggol ang barangay kaya minsan nagkakaribong-ribong. Ninhuli kayan nagkaisipan ang sanggol ang kabataan nasyonal na magpautob nin dapat ang sanggol ang kabataan igwang separadong account or bank account para sinda naman makapagbuot, makapag-transact asinda ina magkaarabala ang sa indang transaksyon kasinda may sa diri ng bank account. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Mientras tanto, dagdagan na pa detalles kan mga bareta sa lado lokal, mamundo na siring kayan ang nakaabot sa samuyang bareta ni Consal Butz Abonito Jr. Alagad. Kami mapadago sa naman sa pagtrabaho bilang miyembro kan sanggunang paglusod kan siyudad din Iriga. Ini ang ipinahig kasudma ni Consal Melnan Robles Morallo Asansa kan makaulay kan DWEB Kamsur. Magigurumduman na nagluwas ang mga bareta na nagsasabing i-ooperate da ang duwang konsyal kan kampo ni dating alkalde Madel Alfilor para ang mga madaog sa maabot na eleksyon sa taon 2025. Sinasabing grabe ang kaanggutan kan kampo ni Alfilor sa duwang kagawad huli sa aktibong partisipasyon sa mga legislative inquiry sa sanggunang panglusod kan siyudad din Iriga na naging dalan para maibulgar ang mga nangyaring anomalya sa nakalista sa administrasyon. Sinda kagawad Dade asin kagawad Butz, dating mga kaalyado asin nagdalagan kanakalista eleksyon sa grupo kon mga Alfilor. Sigun kay kagawad Daday, maski gusto sindang rauton kan mga dating nanan mga kakampi, ang importante para sa saya, iyon na nagsiservisyo na nilulutol sa siyudad din Iriga asin natatawan nila ng justisya, sitiwalang itinaw sa sendakan mga taga-siyudad nin Iriga. Siyempre po, daw pauno, namumundo ako na arog po kan mga barita na nakaapot ka na mo. Baka lang po ka nakapero kikon si Butz. Pero I think, ang gigibo na lang po namin ni Kuya Butz is magtrabaho na lang po kami. Ang alam ko, though, marami silang nasasabing negative or gusto nilang sirain po kami. Ang importante po is nagsisilbi po kami sa syudad ng Iriga. And ipabayad naman na worth it man po atong trust na tinatao po ka ng mga taga-Iriga. Kaya naman pong darawa ni Consi Butz. Parte ng mga naging pahig ni Konsel Daday sigun pa sa konsyala ang siring na mga negatibong komentaryo kontra sa saya, inikonsiderado niyang mga positibong pag-angat sa katotohanan na dahil man niya pwedeng mapaunran o matauanin pabor ang gabos alagad. Tubod siya na sa matakan sa tuyang kagulangnan, siya mayong ginigibong waraw sa kapwa niya asin nagtatrabaho sana base sa mandatong itinaw sa iya asin sa siyang marhay na tao. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan ang mga barata. Halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Benny. Hali dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Alas 6:16 ang oras ganyan. Isunod na mga bareta haliduban sa partido. Sa pagikan KM Kakampi Partido. Balanduban ganyan si Rene Orellosa. Partido. KM Partido Kakampi Mo Network News. Mabalot sa Kakamping June o yaba barata gikanigdi sa KM Kakampi Partido. Nakaandab na ang Departamento ka Edukasyon o DepEd Bicol para sa pagbubukas sa kan klase sa Hulyo 29 ngunya na taon para sa school year na 2024-2025.
Iwini ang naging kapayagan ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad sa entrevista ka na doble birada kan Sudma. Susog sa pahayag ni Regional Director Sadsad, iguanin mga regular na programa ang departamento na ipinapasunod antes ang pagbubukas ka ni school year aron ka National Learning Camp. Kasi na brigada eskwela kung kaya taon-taon na ginandam ang DepEd para sa pagbubukas sa kan klase ninhuli sa sinambit ng mga programa. Pagbukas kang klase sa July 29 o kaya anuman na bulan o aldaw, iyan po regular na yan na bighahandaan kan sa tuyang mga schools. Kaya nga ni bago magbukas, yaon na dyan ang pagbukas kang eskwelahan sa enrollment, yaon dyan ang sa tuyang mga maestra na nag-volunteer na magkaigwa ng National Learning Camp. Ito bagang sa mga eskwela na gustong matutong madagdagan ng pagkanood, asin itong mga estudyante ang nagluluya-luya, pwede man na maglaog sa National Learning Camp sa iguaning mga maestra o community volunteers na pwedeng mag-assistensya sa sainda sa laog ng 19 aldaw. Ngunyan naman, ang taraning lalong maging handa ang satuyang mga eskwelahan sa pagpuon sa July 29, makanda kita uli ng Brigada Eskwela na mapuon sa July 22 to 26. Something like that. Luhanan parte sa nangkan mga naging kapayagan ni Regional Director Gilbert Sadsad sa entrevista kan doble birada kasud mga paggaga. Mientras tanto dapat man sa kakulanganin mga school buildings, sinabi ni RD Sadsad na iguanin pinagtagamang gobyerno nasyonal ng 17 bilyon de pesos para sa pagpapakonstruer ng mga bagong school building asin 5 bilyon de pesos man para sa repair o rehabilitasyon kan mga school buildings. KM Partido, kakampi mo, Network News. Gaybapan na Bareta, mga residentes ka na 5 barangay sa Manoanin San Jose, Camarines Sur. Recipiente kan rice distribution program kan gobyerno probinsyal Nilo Oriana sa detalles kan Bareta. Go ahead, Camping Nilo. Mientras tanto, babalikan niya ito alin niya ni kakampingan ni Loriana, 78 palisin mga mag-aragum. Hanabi ni Pinsaran ka na kasalang bayan sa naginibo sa Banuan ka na tinambak Camarines Sur. Dads Prado sa detalles kan Barata. Aabuton sa balsitin kayot song panis ni na mag-aragum na benepisyaran kan ginibong kasalang bayan 2024 sa Banawaan kan tinambak Camarines Sur. Kung sa mismong si Mayor Welvio Sotoy ang kasalo sinambit ng 78 badis ninda mag-arahum. Ang kasalang bayan sa rong proyekto kan LGU tinambak na may objeto na makasal itong haloy ng nagsasararo na mag-agom sa lokalidad dahil na magastos para sa indang pagpapakasal. Sa pagkipagkabrangka na opisina kan Municipal Civil Registrar na pinapamayan ni Ma'am Melody Villarde, sa iba pa mga opisyal na matayon po nga sa gibuan na sambit ng kasalang bayan na ginibo sa San Pascual tinambak Camarines Sur. Ang inisyatibong ini bako sa lang basa wedding ceremony, kundi importante nga lakdang sa pag-promote kan sosyedad na pinapahalagan ang pamilya, pag-muot, pagkakasaro, pagtubod asin mang commitment. Ang event na ini pinag-atindaran man ni Honorable Erwin Porha, sangguniang bayan member asin iba pang mga punong barangays, dating mga officials ka na gobyerno lokal asin mga bisita. Ang kasalang bayan 2024 sa rong testamento kan LGU tinambaka na sa indang komito kaya permiso na makapagtaunin ng serbisyo sa pagitan marahay na paggobernar para sa gabos na tinambakin nyo. Sa dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Balikan niya ito, Adlin ni kakamping Nilo Oriana, kamping Nilo. Maabot sa 2,176 na household sa 5 mga barangay sa Banuanin San Jose, Camarines Sur, ang nabiya naman sa ginibong rice distribution na program kan gobyerno provincial kan Camarines Sur kasugma bigya panginutan ninda
Vice Mayor Biyong Panuelos sa sinman dating board member May Pakamara asin kabilong na Timuan Kamsur San Jose ang sinambit ng aktibidad mantang kaibaman ang bagong amigo ng partido na si Marco Imperial Gumabaw. Basado sa impormasyon na ipigpaabot sa Kakampi Muñoz ang mga binisitang barangay sa pagkaaga iyoan na mga barangay kan tagas na igwan ng 620 na household, barangay Punglo na igwan ng 320 sitting household, mantang sa pagkahapon iyon ang mga barangay kan Tuminawoga na may 430 household, barangay Palalig na igwaman ng 356 na household, asin man ang ultimo iyong barangay kang Kamagong na igwaman ng 420 household. Siring Kampigla na umandag saan mga residentes kan lambang barangay na mga pigdumanan urog na sa mga venue na kung saan partikularmente mga kahubinan na uliman kang presensya ni Amigong Marco Imperial Gumabaw. Intirong nagpapaironotan sa pagranik kay Amigong Marco tangani sa nang makaabrasa asin makapapicture sa saindang idolo. Mientras tanto ang sinabit ang programa ang padagos na pinagtutulod ni Gobernador Luigi Villaparte iyang tangani na maayudahan ang sa mga konstituente sa intirong probinsya para man sa saindang pangsumpay buhay kung saan ang sinabit ng programa ang intirong piglilibot sa mga barangay sa Banwaan sa intirong probinsya ng Camarines Sur. Huli pa man kay niliwat na bigpek pinarayuganin pasalamat ni Vice Mayor Biyong Panuelos sinda Governor Luigi Villaparte sinman Congressman Elry Villaparte yan sa padagos na pagtabang asin pagdaranin mga ayuda sin programa sa saindang mga kahimanwa. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Liliana Marinaga. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa ultimo niya ito na barata ng rank number 1 ng municipal na most wanted person dito sa Banwaan ka na gawa Camarines Sur Estado ka ng Philippine National Police. Basado sa report ka na gawa municipal police station sa komandansya provincial kan Philippine National Police sa Naga. Pinag-arestar ang rank number 1 municipal na most wanted person alas 8:15 nin pagbanggi Oldo 3 Ugal Suudma sa Barangay Alawig Gugun Gawa Camarines Sur. Ini sa paagiman ka na tracker team kan Gawa Municipal Police Station katuwang ang mga personalized kan 5 officers sa mobile company Regional Mobile Force Battalion 5. Ang pinag-arestar na akusado si Charlie Gonzaga Katipon, 40 anyos ang edad. Sarong obrero may aghumasin residente ka na Suna 4, Barangay Alawig Gugun Gawa Camarines Sur. Ini ang pinag-arestar man sa paikan mandamiento de aresto para sa 2 counts of rape o kaya kasong pandudugos ng mandamiento de aresto ang pinagapaluwas ni Honorable Randy Carlo Aquino Gubot, presiding judge kan Regional Trial Court sa Branch 30 San Jose, Camarines Sur, petsado Enero 24 taon na 2024 na kung sa Mayo man na piyansa na pinagrekomendar ang korte para sa temporaryong pagkalibre kan sinambit ng akusado. Ang akusado ang pinagapaliwanagan man kan sa mga diretsos konstitusyonal. Dangan ini ang dinala sa Goa Municipal Police Station para man sa magakanigong disposisyon. KM Partido Kakampi mo Network News. Kakamping yun yan ang katripunan kan mga barata. Gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Ang nasindong para barata, Rene Orillosa, Mabalos, and good morning. Network News. Kakampi Network News. Thank you sa imo Rene and sa mga pakinig halika sa KM Kakampi Partido. Alas 6:24. Uyan naman ang mga bareta halis sa BBS FM sa Naga City sa tuwing kaibangan duman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping tun uyaman ang mga barata gigan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Re-alignment ka na mga pundo sa laog kan Naga uminabot sa 83 milyones pesos. Iyan susugyan sa annual audit report kan Commission on Audit sa laog kan Siyudad Canaga para sa taon na 2023. 83,672,078 pesos .38 centavos and kantidad nin pundo ana na realign asin na ilipat sa ibang mga proyekto. Nanutaran man kan Commission on Audit na lipat ini sa 33 na mga proyekto na ikabali sa nakaplano kan na Siyudad Canaga o inaprobaran kan na Siyudad Canaga sa paagikan nga konseho. Dagdag pa kan kuwa indikasyon ini kan maluyang pagplano kan Naga City Development Council ninhuli kan na pagbabago sa mga nakalinyada na mga proyekto na tutulod sa laog kan na siyudad. Magigirumduman man na kan Hunyo 25, 2024
sa sesyon regular kan sangguniang panglunsod kan na siyudad Canaga saro sa pig tawanin issue ni Konsyal Uying Rosales iyo ang paglipat kan pundo para man sa wastewater treatment facility kana merkado publiko pasiring sa retrofitting o pagpapakaray kan mga poste kan merkado. Nangyari ang paglipat kan pundo na daipig agi sa tamang proseso sa laog kan sanggunian na panglunsod kan na siyudad Canaga. Daiman pinagpaaram ang sanggunian na panglunsod sa paglipat kan na sinambit na nga pundo kung sa inda digdig ginibo mismo kan opisina kan Chief Executive kan siyudad Canaga. Indikasyon na sarong presenting taon na 2024 padagos ang paglipat-lipat kan mga pundo sa mga proyekto bako man na nakatalaan asin dahil nagaagi sa tamang legal na proseso sa sanggunian panglunsod kan na Naga. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang komosyon na nangyari sa Palarong Bicol tig-share tungunya na kana opisina kana sports sa program coordinator kana siyudad kana Naga na dainda da mangyayari paliwata sa mga atleta kana siyudad puspusan ana pagatukdo kana opisina kana sports coordinator program digdi sa laog kana Naga sa paagimanda ni Sir Nani Soron sa mga atleta mapadapit man kan pinagaapod na sportsmanship asin karakter kan sarong naginyo para siyertong maibitaran ang komosyon na nangyari sa katatapos pa sa ng Palarong Bicol mantang ana mga parakawat Canaga matulak pasiring duman sa Cebu tanganing magpartisipar kan gigibuhon na palarong pambansa magigirumduman na nanginutan an magkapirang mga parakawat kan siyudad Canaga sa futsal na nagkausa nin komosyon asin seryosong pagkakaigwa nin physical injury asin nagdaranin na sarong parakawat kanda balyong grupo o duman sa partibismo kanda probinsya kan na Masbati sa kawat na putbol. Sangunyan, pinagprepararan kan mga atleta bako lang sa nadaan physical kundi sa emotional asin man na intelektual na aspeto para maasigurar na magiging malinig ang palarong pambansa. Kasudma, nagkaigwanan nin pagtulak anda grupo kan mga parakawat kan siyudad kan na Naga asin bago nagtulak pasiring duman sa parte kan na Piodoranda sa probinsya kan na Sorsogon ana mga ini nagsagibugo na ni na banal na Santa Misa mismo sa atubangan kan DepEd office sa siyudad kan Naga sa barangay kan Triangulo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, CDRRMO Naga preparado na sa Oplan Eskwela 2024 sa report ni Buyet Paderes. Nagpreparar na ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pabutol na pagbukas kan academic year 2024-2025. Sigon kay CDRRMO Officer Erneng L. Camil na katunayan, may perang eskwela na inutang nagbalik eskwela huli sa inot sinagbukasyon, partikular na ang mga pribadong eskwelahan pang elementarya. Sinabi kay ni na nakikipag-ulay naman sinda sa Department of Education Naga City Division para ma-assess ang mga pasilidad asin kabugtakan kan eskwelahan. Kay bahan hindi ang pagsigurong malinig ang inumo na tubig asin marean preparasyon kan pagkakan sa kantin. Sa CHADIP and Order Numerado 008 Series of 2024 na permado kan dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte na aprobado ni PBBM Hulyo 29 ang balik eskwela. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. PNP Naga nagpaliwanag kunta no sinda nalusutan sa Isla Sison mantang ini bantay sarado kan pulis. Sa report ni Boss Oka Isminda. Nagpaliwanag ang Naga City PNP sa palyukan ini ang pantay sarado ang Isla Sison
alagad nalusutan pagirari sinda asin na nagkaigwa ng bypass operation na nagresulta sa pagka-positibo sa pagkakadakupa kan tulak ng droga sa loob mismo kan pinagbabantayan ka naga City PNP na Isla Sison. Sigon kay Colonel Chester Pumara, nasambitan ng pagkakadakop ini trayon po pamanggirari kanaga City PNP ding hulita desupot sila nakalusot na sa pamarong kan PNP dawa na nga ini nakaagis sa indang mga pantay alagad ini nadakop panggirari sa paagi kan operasyon. Isa ro sa magayon na resulta kang paghihigpit is masasanitize natin yung mga dumadaan or lumalabas-pasok. So, maganda nun, namomonitor kung sino. Kaya may huli. So, kasi ang mahirap talaga bantayan, maraming paraan para malusutan yung bantay natin. Yun ang reality. So, ang maganda nito, nare-restrict na natin yung, alimbawa, sa 1,000 paraan, na-restrict natin yung 900. So meron na kaming binabantayan ngayon na 100 na paraan para lumusot. So parang mas madali, mas medyo magaan-gaan, hindi na tayo hahanap pa sa ibang location. So parang meron na silang madali nating matukoy. Yun ang advantage. Partihan ka naging pahayag ni Pumara sa pakikipagampangan sa mga taga-Bitya kasugma mapadapit sa issue dyan sa Isla Sison. Para sa kakampi ni Torque News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. 29 mga LGU sa Laogan, Camarines Sur na kapag payout na sa Sukpin. Daryl Banya sa report. Narisibina kan mga kwalipikadong senior citizens sa 29 lokal na gobyerno digdi sa probinsya ng Camarines Sur ang sa indang social pension po Enero hasta Hunyo para sa taon na presente na nagkakantidad 1,000 pesos kada bulan, kaya igwasindang nakubrang 6,000 pesos. Magiging na epektibo na ang karagdagan na 500 pesos kada bulan para sa mga lolo asin lola base ini sa Republic Act 11916 o ang Social Pension for Indigent Senior Citizens Act na pig-aprobaran ka nakalihis pang Hulyo taon 2022. Pinangayag ni Julian Osabel kan DSWD Camarines Sur na sulamenteng ang syudad ni Naga asin tulo pang banwaan sa probinsya anda ipa nakakaresipkan sila bitang social pension kabali ang banwaan na pili minalabak asin karamuan. Sinabi pa kaini na piglalauman ngunya na bulan na Hulyo itatao naman o mariresipin naman ang pundo para sa social pension kan sinambit ng 4 na lugar dinulit na downloaded naman subot ang pundo kaini para sa mga senior citizens na sinabit ng 4 na lugar. Para sa kakampi ng Twerk News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, napukawan na asin na nagimata na si Consial Lito del Rosario asin ini nagpasarnin sarong resolusyon na pwede nang gamiton ang oversight function kansang guniyang panglunsod kan syudad Kanaga sa mga issue sa laog kan na syudad mapadapit man sa nagkapirang mga kontrobersiya na kung saan nakapalaman sa surat kanda Vice Presidente na si Attorney Lini Robredo asin mada sa mga itinao na mga pahayag kanda grupo kanda Naga City People's Council asin man Whistle Foundation si Consial Lito del Rosario nagpasarnin sarong resolusyon sa paggamit na nin oversight function sa mga issue kan syudad kanda ginibuan na sesyon regular sa laog kan na sangguniang panglunsod kan syudad Kanaga nagsumiter na nin sarong resolusyon si Consial Lito del Rosario tanganing gamito na an oversight function kan sangguniang na panglunsod sa pagdangog kan mga nanotaran na mga issue sa laog kan Naga City People's Council asin man kan na Whistle Foundation. Sigun kay Consial Lito del Rosario, ang mga nanotaran na mga issue kan duwang organisasyon, iyo ang utang kan syudad Kanaga, mga sobrang mahal na presyo kan classroom, mga proyektong infrastruktura, issue sa social services, issue sa ospital, asin iba pang mga issue na dapat masimbagan asin malinawan
sa paagiman kan Oversight Committee. Dagdag pa ni Konsyal Lito del Rosario, natatawan manin oportunidad na magsimbag, magpaliwanag asin magkomento ang mga pamayukan kada departamento na nagmamaniyar ka na sambit na mga issue na iyuan iimbestigaran kan Oversight Committee. Si Lito del Rosario, kaibanan sa pinag-aapod na Magnificent Seven kan na siyudad kan na Naga, asin na siya mismo ang utok tangani man na tunawon ang Oversight Committee sa laog mismo kan sanggunian na panglunsod kan siyudad Kanaga sa pag-imbestigar kan mga subuot anomalya na nangyayari sa laog mismo kan na City Hall. Alagad, nagbirik ang tambod kan mahiling niya mismo and mga inimbestigaran kan Wisolve asin man kan Naga City People's Council na subuot igwa nin mga irregularidad na nangyari sa parte mismo kan siyudad kan Naga. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, Sigurado. PBS Basta Barata, Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras niya mga tugang alas 6:37 na po din pag-aga at yan babalik kami. Ang tabayaran po ang Bareta update sa duwang nakuang bangkay dyan sa Patitinan sa ngay Camarines Sur. Mga dayuhan na biktima ng kidnapping. Sa pagbalik ang Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Jumpenas na basa. Kakampi mo. Oras siya ito kanya matugang alas 6:40 din pag-aga. Balik kita sa detalles ka mga bareta kung dyan sa lado lokal. Sarong Chinese as in American Chinese nationals. Ang duwang bangkay kan lalaki na nadiskubre sa sarong ampas ubangin sa barangay Patitinan sa kay Camarines Sur kariktarikod na Hunyo 24. Sinasabing biktima ng kidnapping ang duwa sigun sa naguluwas na investigasyon kan mga autoridad na inot makupang malinaw ang pagbibistuhan ka mga ini. Naguluwas man sa autopsy sa lawas ka mga biktima na puro lanog sa lawas. Asin mayo manahiling na lugad asin taba ni bala. Sigun sa mga autoridad, negosyante ang duwa na inibitran ka mga kapwa ninda Chinese sa digdi sa Pilipinas para sa rong business venture. Sigun ki PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, hinahanap na ngunyan ka mga autoridad kung say-resay amang katagpuan ka mga biktima. Napagaraman sa PNP Anti-Kidnapping Group, nagabot sa Pilipinas ang duwa ka nagtalikod na June 20 sa Ninoy Aquino International Airport asin igwang masundo. Nakauli pa man subot ang mga biktima kan silang agum alagad bandang hapon dahil na ini nakontak. Sunod na daw igwa na nagapod na paryentes kan nagapod sa paryentes ka mga biktima asin naghahagal ding 5 million yuan o katampad kang 40 milyones pesos na ransom. Nagpadaraman tulos ning kwarta ang pamilya alagad dahil na sinaliwat na kinuntak ka mga naghahagal ding ransom. Dahil pamalinaw sa PNP kung paano nakaabot sa manuan kan sa ngay Camarines Sur at mga biktima na diskubre bangkay. Po na mai-report na ini sinundo duman sa Ninoy Aquino International Airport. Tulos man kinumpirmar kan Chinese Foreign Ministry kan Chinese Foreign Ministry na kinidnap asing ginanan ang saro nindang kababayan. Mientras tanto mga tugang, dahil na ipaliwanag kan OIC Head kan Philippine Charity Sweepstakes Office sa Camarines Sur kung taano pinundo ang remittance na ipinapadra sa mga lokal na gobyerno bilang kahirasan halis sa operasyon kan Small Town Lottery sa Camarines Sur. Sa pagampang sa sesyon regular kan Sanggulang Panluwigan kasugma ni PCSO OIC Head Jopet Ramos, dahil kani maipaliwanag kung taano
bayo nang na-receiving share ang mga lokal na gobyerno, kabali ang gobyerno provincial kang Kamsur, halis sa koleksyon kang STL na pig-operar kang Even Chance Gaming Corporation. Sigun kay Bukal Boboy Dopra, pamayo kan PCL sa Camarines Sur, sa Saindang Manuan kan Libanan Camarines Sur, mismong ang Saindang Municipal Treasurer nagsertipikar na pinantaon ng bayong remittance ang PCSO sa Sainda, halis sa share kan STL apisar na dahi man nagpupundo ang operasyon gani o koleksyon sa Saindang Manuan. Basado sa revised implementing rules and regulations kan PC akan STL, ang sarong municipal asin city LGU igwang mali receiving 1.7% kada bulan basado sa retail receipt o guaranteed minimum monthly retail receipt. Ang share hali sa STL na binasilbing charity fund, puro PCSO Manila ang pigtutok doon ni Ramos sa mga kaputan ka mga biyembros kan sangguniang panlalawigan. Diba, sir? Okay. Una po, mga simpleng katanungan lang po ito. Sabi niyo po, since 2017, kayo na nandiyan na kayo sa PCSO. Yes, po. Dito sa Naga office, dito sa may Coliseum. Okay? 2000. Tama po. Okay, tama. Okay, sir. Pag nagdi-deliver ba ang PCSO sa mga munisipyo, paano pa ang proseso? Kailangan bang sumulat ang LGU, ang Office of the Municipal Treasurer, na ito buwan-buwan o kayo na po buwan-buwan ang nagpapadala ng remittance, walang demand? Actually po may group chat kami with the Municipal Treasurer. Tanong ko po, may demand ba? Monthly? I-inform namin through the group chat po yung isang group chat lang po lahat. In black and white na demand, nire-require niyo ba yun, sir? Alin po yun? In black and white, mag-demand ang isang munisipyo o magpaalala na mag-remit kayo ngayon. Nire-require niyo ba yun? Hindi. Wala pong black, through the group chat lang po. Sa group chat lang. Sige, okay. Sir, sabi niyo po, beginning January of 2023, nag-stop na kayo pag-remit sa mga LGUs. Except may a few kung na-release na. January lang po yun. Okay, sabihin na natin na-remit nyo na, nahuli lang yung informasyon galing sa COA na hindi po ito. Sir, matanong ko lang muna. Kung in-stop nyo po yung remittance sa mga munisipyo, let's say sa amin sa Ligmanan, paano na po ang mangyari doon sa amount na para talaga sa bayan namin? Let's say sa Ligmanan. Actually po, meron po kang recorded naman po lahat ng monthly allocation. Kaya, anong nangyayari doon sa pera? Sa ngayon po, nasa PCSO pa. Pero kung ano yung hindi ko po alam. Depende na po sa... Kaya nasa PCSO Manila. Yes. Pera, di ba? Okay. Thank you. Parte ang nagmumulong pahayag kan pamayo kang PCSO sa Camarines Sur may koneksyon sa share sa koleksyon kan STL sa mga lokal na gobyerno. Balita ng yan sa Luwas kang Pilipinas. Sa Bareta sa Luwas kang Pilipinas, Gudyan, kinumpirmar kan Taiwanese Maritime Authorities na binagat kan duang Chinese vessels. Ang sarong Taiwanese fishing vessel na Tachiman 88 na kan nagtarikod na pagkabanggi harini sa Kinmen Archipelago na karigit lang ang distansya halis sa baybayong kan China alagad kontrolado kan Taiwan. Subid ang pasubot ang mga tawan kan Chinese Coast Guard sa sinambit ng Lunodang pandagat kan Taiwan sa kandinara ini sa sarong doongan sa mainland China. Tulos man nag-deploy ang Taiwan ning tulong barko para i-rescue ang Tachiman 88 alagad saro sa bangini nagibong makarani sa fishing boat asin binagat kan Chinese boats asin sinasabing day makiaram. Napiritan ipundo ang kanlado kan Taiwan ang pag-rescue sa mga tawan kan fishing boat para maiwasan na maglangkaw ang tensyon matapos na malitek kan Taiwan Maritime Authorities ang apat pang Chinese vessels na padangadang sa saindang direksyon. Sa sarong pahayag, nangapunan man ang Taiwan Coast Guard sa China, iwasan maimbulto sa political manipulation asin iwasan maraot ang cross-strait relations asin palibriyon ang
tachimanship asin krukani sa orog na madaling panahon. Sa baretang sports, ipapanuwas na kang Gilas Pilipinas ang gabos na alas kani tagali makuha ang importanteng kapanganahan laban Georgia sa nagpapadagos na FIBA Olympic Qualifying Tournament duman sa Riga, Latvia. Nakatalan maghampangan ng Gilas Pilipinas sin Georgia alas 8 at na pagkabanggi kung saan ang mga gana pigalaon makakalaog sa masunod na round kan sinambit ng torneo. Yan ang mga baretang sa inunahan tabianan sa Kakampi Network News. Gunyampong aldaw na Webes, Hulyo 4, taon 2024, mga baretang sa inunahan tabianan online sa paikang FB Live, asin on air sa bagi po ka mga kakamping radyo, 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area, asin ang tabianan magkita sa 91.9 BFS FM Naga City. Sa pangarap po ka bilog na puwersa kang Kakampi Network News, hali po digni sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Kaya barang ko sigin palma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabalos na marikan sino pagkantabay. Sagbun sa masunod niya itong amay na pag-inibanan para ihatod ng mga baretang simulcasts na antubayanan sa mga Kakamping Radio. Mabalos, good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. PBS.